Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. Samsung Galaxy A07. Sulit ba? Tara, check natin. And mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating first impressions, review game test sa Samsung Galaxy A07, and this time, tatalakayin natin kung sulit ba purchase ito ngayong 2025, lalo na malapit na po mag-sale ulit. So kung interested nga kayo bumili ng sobrang bagsak presyo na Samsung Galaxy A07, dito lang tayo bibili sa ating view products. Dahil dito sa ating view products, bagsak presyo na, sobrang mura lang po ng Samsung Galaxy A07. And syempre still available pa rin ng A06 4G. Ilalagay ko po yung link niyan dito rin sa ating description box or dito sa ating video. Dito kayo bibili mga idol kasi up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa ating product link or dito sa ating view product. So malaking tulong din yan sa mga bibili dahil sobrang layo nung kanyang price when it comes sa SRP ng A07 4G. So ano ba ang price ng A07 SRP? So ang SRP niya is 5,290 for the 4GB 64 at 5,990 for the 4GB 128. Kung mapapansin natin, few hundred of pesos lang naman ang kanilang difference. Pero syempre, when it comes sa sale price, medyo lumalayo yung kanilang difference. Parang nagiging 1,000. 7 4G na 4GB 64, pwede natin siya makuha ng 4 plus 3 to 4,000 pesos. So very affordable. Tapos yung pinakamahal na variant na 4GB 128, there's a possibility makuha nyo ito ng 5,000 flat sarado or mga 4,800. Pag again, clinic nyo yung ating view products at bumili kayo sa ating link kasi napakalaki ng discount na makukuha nyo. So dyan lang tayo bibili. Kung gusto nyo makamura sa A07, no worries. Legit na online stores naman yan. Darating naman sa inyo yung product ng okay, kaya no worries mga ka-J-Vlog kasi official store ni Samsung po yan sa online. So yun nga, ang Samsung Galaxy A07 ay kaka-release dito sa Philippines at kalaban niya ang A06 ngayon when it comes sa sales kasi yung A06 4G still available pa rin yan sa online. Sobrang mura na lang po niyan. Pwede nyo makuha to for just 2,700, 2,800, 4GB 64 at hindi sila tubiyas nagkakalay ng specifications. Ang pinaka main na factor when it comes sa kanilang difference is the chipset. G85 versus G99. Ang maganda dito sa A07 is ka-level niya yung chipset ng A16 LTE. Kung gusto nyo rin mapanood ang ating comparison between sa mga smartphones na yan, nandito rin yan sa ating channel. Hanapin nyo na lang mga idol. So, the Samsung Galaxy A07 4G ay mayroong screen size sa 6.7 inches PLS LCD display na mayroong resolution na HD Plus 720p at naka 9/3 screen refresh rate na itong device na to. So, konting revamp sa A06 4G dahil yung A06 4G is 60Hz. Ito po ay 9/3 screen refresh rate na. Siyempre, out of the box ang operating system nito is Android 15 with XOS UI version 7. So yung One UI version 7 for me is very user friendly. Mas maganda yung nila operating system nila ngayon. And when it comes sa software update, huwag kayong mag-alala mga J-Vlog. Ang tagal pong ma-update itong A07. May promise time na rin si Samsung dyan na ilang years of software updates dito sa A07 4G. Yan din kasi isang reason kung bakit binibili natin ng Samsung na medyo iba yung price niya. Pero nakakatuwa kasi sa A-series ngayon ni Samsung. Grabe, sobrang mura po mga idol. Biruin mo pwede mo nakakuha ng 4 plus, 3 plus na dati. Very rare lang natin makikita yan sa Samsung na ginagawa nila. Pero ngayon, sobrang na-amaze na tayo or na-appreciate natin si Samsung ngayon na nakakapag-provide sila ng mga murang smartphone ngayon at nakikipag-kompetensya na sila finally sa mga Transsion brands ngayon na sobrang mura na meron mga gandang specs. Ang chipset nito is the MediaTek Helio G99. Very impressive for its price. 3 to 4,000 pesos yung pinakamura. Again, ganyang G99 is very rare natin makikita sa ganitong price point na usually nakikita natin is Unisoc. Okay din naman. Unisoc, Snapdragon 6S Gen 1, mga ganyan, and MediaTek Helio. Ayan, mga G85, mga ganyan lang yung makikita natin sa ganitong presyo. At yan for me ang isang huge advantage ng Samsung Galaxy A07 sa mga competitors niya. Kaya maganda rin or sulit din itong Samsung dahil sa kanyang chipset. Hindi po mabagal chipset nito and I tried to game test yung A07 na merong 64GB of internal storage lang. Very limited ang storage kaya kunin nyo yung 128 kung meron ng mga extra budget na 1,000 pesos or baka nga minsan 800 lang. Nakapaglaro naman ako so far. Okay naman yung performance na nagulat din ako kasi hindi ko in-expect kahit na 4GB of RAM siya
nakakapag-handle pa naman siya ng mga pretty much of games kasi 4GB of RAM for gaming is hindi na talaga yan perfect. Pero sa kanyang price kasi hindi talaga naka-design for gaming ang Samsung Galaxy A07. It can handle modern games pero hindi siya naka-design for gaming. So when it comes sa casual things, panonood ng movies, mapoprovide naman ng A07 yan, no worries mga ka-J-Vlog. Kayang-kaya niya naman yan i-handle yung mga day-to-day tasks nyo. And lahat naman, and karamihan naman ng mga consumers, hindi naman talaga gaming ang focus. Meron din mga consumers na naghahanap lang ng smartphone pang araw-araw, pang trabaho. Dito po sa A07, matik hindi po mabagal yung chipset nito or hindi naman mabagal yung pag na-navigate natin sa device na to. Next, yung camera niya. When it comes sa camera ng A07, same din sa A06 na 50 megapixel main camera. So when it comes sa camera quality, malinaw din naman. Hindi naman sila nagkakalayo ng performance ng A06. For its price, it can give justice naman sa camera quality niya. Resolution ng video is Full HD 1080p. Pero sa video camera, expect nyo na hindi naman siya ganun kaganda. For its price naman talaga, very acceptable naman. Pagdating sa, ito may mga tatanong, Lods, kamusta naman ng RAM at ROM? Sulit ba siya kung magpe-purchase tayo ng A07? So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, kung meron naman kayo extra budget, I suggest go for the 4GB 128. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating channel, ang pinaka binibili ko talaga, mga base lang. Mga base storage, base RAM, para rin naman ma-enlighten ng mga consumers natin na kahit yung mga base variant ay okay na okay din i-purchase. Pero again, depende na lang sa preference. Yung 64GB, kung gaming ang ginagawa nyo sa smartphone, hindi talaga pwede yan. 128 ang pinaka-perfect sa inyo sa A07. Pero nung nag 64GB tayo, nag-game test tayo, very limited lang yung naglagay natin games. I think mga 4 games lang at hindi pa naka-download ng full resources ng COD dito kasi hindi talaga enough. Pero naka-full download ang Honor of Kings, ML, yun lang. PUBG at COD hindi ko siya na full download pero nalaro ko naman siya mga idol at so far so good naman ang performance ng A07 4G. So yun, 4GB64 for its price tag na SRP na 5,000 is not good. Pero pag nakuha nyo nga ito na mababa sa kanyang sale price, okay naman at bumabagay na po ang kanyang RAM at ROM. Pang speakers tayo. Sa speaker na ito, meron siyang single speaker. Hindi siya dual steer speaker pero ito yung maganda dito. Malakas speaker in fairness. Wala rin siya mga any marketing na boost ng 100 Wala 100% lang siya. Single speaker pero malakas naman yung loudness niya. Yun naman ang nagustuhan ko dito sa A07 4G na nakapag-provide naman siya ng loud speaker kahit na mono siya. Pero syempre mas better ang dual stereo at hindi yan na-provide sa atin ni Samsung. Kaya expect nyo when it comes sa base quality neto, hindi siya maganda. Nasa parang, alam mo yung malakas siya pero walang yung dug-dug-dug yung ganun. Walang ganung rhythm dito sa device natin. Pero yun, sa battery, parang ngayon ang nakikita ko mindset ng mga consumers natin is yung 5K is maliit na. Kasi usually ang mga budget smartphones ngayon is nasa 6,000, 5,500, 7,000. Yes, nag-upgrade sila ng battery. Pero don't get me wrong, malaki pa rin po ang 5,000 mAh battery na meron sa A07. I tried to game test na yung smartphone na to and so far so good naman ang battery performance niya. Maganda pa doon, 25W fast charging pa siya. The sad part, wala po itong charger out of the box. So binili ko rin ito, walang charger, pero malay natin minsan si Samsung alam mo yun, nasa mood, nagpo-provide sila ng charger as a promo na nakakatuwa na ngayon is promo na lang ang charger na dapat talaga included sa box yan. So I don't know bakit tinanggal nila sa mga entry level smartphone or budget smartphone ng charger. Siguro sinasabi niya, mura lang na, bumili na lang kayo sa online, mura lang naman. And yes, maglalagay na lang din ako ng product link dito ng charger kung interested din kayo bumili. Ugreen 20W charger, 300 to 400 pesos, pwede na. Ilalagay ko na lang rin dito sa ating product link. So yun mga ka-J-Vlog, the main question, Lods, ano ba? Ang daming smartphone na lumalabas po ngayon. Sulit po ba ang A07? Answer dyan is yes. Unang-una dyan ang bibiling sa Samsung A07 yung software niya. Kasi yung software niya na-update siya ng ilang taon, kaya yung longevity nandoon. Kung kayo yung consumer na matagal mag-upgrade or talagang gusto nyo lang ng smartphone na pang matagalan, A07 is para sa inyo. And syempre the chipset. The chipset is very good for its price. G99, di po natin nakikita gano yan sa ganyang price range. Kaya yan din ang real reason nyo
kung bakit nyo i-purchase ang A07 4G. So again, kung interested kayo sa mga devices na nabanggit natin, A06 4G, A07 4G, ilalagay ko po lahat ng link yan dito sa ating description box or dito sa ating video sa View Products. Lagay na rin natin ng A16 LTE para rin maroon kayong mga choices sa mga Samsung products ngayong sale. I-add nyo na yan hanggang mura pa. Meron pong naghihintay sa inyong special voucher up to 1,000 pesos off.